nag-makeup na rin ako. Nakakakyat. Ang blush on mo, day. Parang sampal lang. Hi guys! So for today's video, i-check ako sa inyo kung ano yung na-experience ko dun sa 5 days na nag-intermittent fasting ako. So yung main reason kung bakit ako nag-start mag-intermittent fasting is nung October kasi, nung nagpa-check up ako, ang sabi ng doctor ko is meron daw akong PCOS. And I really need to change my lifestyle and to lose weight. Kailangan ko siyang gawin. So, marami na akong videos na napapanood about intermittent fasting and yung mga before and after photos, yung mga effects niya sa mga taong nag-try na ito. So, gusto ko rin syempre i-try kasi matagal ko na siyang pinaplano. Simula pa nung nasa work pa ako last year hanggang sa ngayon na home base na ako, hindi ko pa rin siya masimulan. So, ngayon 2019, talagang desidido na ako na simulan talaga at desidido akong tapusin siya hanggang sa hindi ako pumamayat, guys. I finally decided na i-pursue talaga tong goal ko for this year na magpapayat. Road to 55 kilos tayo. Oh, wow, big word. Actually, ilang years ko na tong goal. Pero, hindi ko lang siya matuloy-tuloy dahil siguro may work ako dati and marami rin talaga akong mga excuses. So, I wanted to share with you guys yung magiging journey ko to fitness. Actually, nag-start na ako nitong January 3 sa intermittent fasting. If hindi nyo alam yung intermittent fasting, guys, google nyo na lang. Yun na yun, IF. Yan. So, merong mga pattern ang intermittent fasting. At yung nabili kong eating hours is yung 16-8 or yung 8 hours ka lang na pwede kumain. Then, 16 hours kang magpa-fast. Yun yung gutom hours mo, best. So, nagsisimula yung fasting ko ng 3 p.m. and then natatapos siya 7 a.m. the next day. Bale, 7 a.m. na ulit yung kain ko ng morning. Pero I'll make sure na yung eating hours ko na yun, na 8 hours, is hindi rin naman sobrang junk yung mga kinakain ko. Hindi rin yung mga basurang pagkain. Junk nga, diba? Hindi rin naman gano'n. Hindi ako masyadong nag-rice. Parang very lang, minimal lang. Small amount of foods lang din naman. Kasi nag-diet ka nga diba? So, ayoko naman din na kakain ako ng marami ng 8 hours. Then, parang feeling ko mas magkikrave kasi ako pagka ganun. So, nung day 1 ko guys, okay naman, nakakaramdam ng gutom, which is very normal, pero kalma pa rin. Nakatulog pa nga ako ng maaga. Hindi pa ako na masyado nag-water, hindi pa ako masyado nag-coffee, hindi pa ako masyado nag-tea. So, sa mga mag-IF, ayan lang yung mga pwede nyong inumin within 16 hours. Yung coffee, na walang sugar, walang milk, then warm water much better, or mag-lemon water kayo, tsaka tea, yan lang yung mga pwede, basta no sweets. Kasi pag may sweets ka na ini-intake, mas magkikrave ka At tsaka, diet head. So, actually yung IF, hindi naman talaga siya diet. Eating pattern lang siya, pero sinasabayan ko na rin kasi siya ng low carb. Actually, next week ako maglo-low carb. Ngayon, parang pinrepare ko muna yung katawan ko, para hindi siya masyadong mabigla. Pero meron kasi akong group sa Facebook, which is ito. Yan, ilalagay ko dito yung pwede nyo i-join. Pwede kayo mag-join dyan kasi ang dami nyong matututunan. Maraming mga girls dyan na very active pagka nagtanong ka ng questions. Talagang masasagot nila. Kasi sila din naman naglo-low carb intermittent fasting. So, kino-combine talaga yun. Pero ang advice kasi nila is kailangan daw mag-start ka muna sa low carb bago ka mag-IF. Kasi parang hindi ko masyado mabigla. So ako, baliktad kasi, nasimulan ko na. Kaya hindi ko na rin siya stop or binago, ganun. And so, nung day 2 ko naman, eto na, nakaramdam na ako guys ng matinding gutom ever. Nung gabi, mga around 8 p.m. to 11. Kasi, I'm a night person. So, lagi talaga akong, gising na gising ako pagkagabi. Tapos, nakakatulog ako niyan, late na, siguro mga 12, alauna, ganyan. Pero nung day 2 ko, umabot talaga ako ng 2:30, halos mag-3 a.m. na. Dahil, ang hapdi ng tiyan ko, and then, parang medyo masakit na yung ulo ko nung time na yun. Tapos, hindi ako makatulog, syempre, dahil nagugutom ako. Pero, water lang ako ng water. Yung nakakapagtaka kasi, water ako ng water, pero mas nagugutom ako. So, yun pala, napagtanto ko na kailangan talaga warm water. Kasi yung ininom ko nung time na yun, nung araw na yun, talagang hindi siya warm, hindi rin siya cool. So, saktong water. And alam niyo ba guys, na ang maganda sa pattern na to, sa pagpa-fast actually, is yung nare-remind mo kasi yung sarili mo na magtubig, which is good for your body, diba? Kasi kailangan natin ng water therapy once in a while. Pero ako gagawin ko na siya everyday talaga na water therapy, more water for life. Tubig is life. So, nung day 3 ko naman, almost same siya with day 2. Hapdi yung tiyan ko and mas medyo maano sa sigmura medyo nakakasuka na hindi mo maintindihan, which is very normal kasi alam mo yun, nag-a-adjust kasi yung katawan mo, kaya
mag-take ka lang ng electrolytes. So, yun yung in-advise sa akin. Pero hindi ko ginawa. Parang, ano naman, feeling ko kaya ko naman siya. Parang, kinabukasan, okay naman ako. Wala na akong na-feel na anything. And then, nung day 4 ng gabi, ang sama ng pakiramdam ko, parang ito yung medyo malala na part na nilagnat ako ng bahagya. Yung, ano lang, yung parang sinat lang, gano'n. Tapos, medyo tinatamad ako magkikilos. Buti na nga lang, gabi na kasi yun. Tinatamad ako magkikilos and masama yung pakiramdam ko. Medyo masakit yung ulo ko. Pero, the next day, wala na. Ganun lang naman lagi siya. Basta tuloy-tuloy lang kayo guys. Lakar lang, huwag niyo sukuan. Basta, ang importante mag-start na kayo ngayon na. Lalo na PCOS tayo. Especially sa mga PCOS ha. Kailangan nating, balansehin talaga yung lifestyle natin. Kasi, mostly sa mga PCOS, katulad ko na fluffy din na medyo mali na yung lifestyle. Kaya, ayun, nakakaganon na yung mga hormonal imbalance. Kineme na yan. Basta ganyan. Mas mahal kasi yung magpagamot, diba? Kaysa naman mag-diet. So, piliin na natin yung tama and tayo na naman yung magbe-benefit nito sa huli. So, guys, simulan nyo yan. Guys, nung day 5 ko, hindi na ako masyado nag-coffee. Nag-ano ako dyan. Nagbawas ako ng coffee. Talagang nag-focus lang ako sa mga water, sa tea. Actually, wala kami tea. Guys, good morning! Day 5 na ngayon ang aking fasting. At eto, magja-jogging kami ni Habi. Mamaya, magkakaroon kami ng challenge. Paramihan ng talon sa jumping rope. So, yan na yung kalabang ko. Nakarating na siya. Pak ng tae. Nabutan talaga tayo ng ulan. Ay, grabe siya. Dito tayo sa gazebo. There's a rainbow always after the rain. Matatanda pag tinuro mo daw yung rainbow, magkakasakit ka ng ano? Ng rainbow illness. Yung sa kilikili. Libag? Hindi yung parang tusok-tusok. We? Turo mo nga. Tignan natin kung Pakita ko effective. sa inyo na hindi totoo yung sinasabi Sige. ng matatanda. Ayun yung rainbow. Ganda, diba? Tingin nga. Meron ba? Parang Day fasting. Kung iba sa inyo, okay namang 7-day, okay naman if you want to end on Sunday, walang problema. 7-day fasting. Alam niyo ba't important? ginagamit. Yung body fast. So, ilalagay ko siya dito, guys. Yan. Pwede nyo yan i-download para, maganda kasi nire-remind niya tayo na, ilang araw na lang, balik ka na kumain, ganyan. Success, napagtagumpayan mo yung hours. Pero hindi siya. Regalo ko na lang. Ayan, ganyan lang. Eto na nga. Nung nagtimbang ako kahapon, nagulat ako kasi nag-lose ako ng 3 kilos. Kakaloka kasi ang normal weight ko talaga ng 2018 is laging 82
ngayon, nasa ano na lang siya, nasa 79. So, di ba, clap, clap, clap for that. Sa akin, malaking achievement na yun, talagang sobrang saya ko. Dahil ang hirap ko kayang mag-lose ng weight. Kasi noon, ang dami ko nang na-try na, mga slimming products, mga slimming coffee, slimming tea, Bigger Life, Fit and Right, Kinemen, Chenelin. Ang dami na. So, lahat yan, hindi siya nag-work sa akin. Pero I have nothing against with these products, guys. Hindi ako kumukontra sa kung ano man yung kaya nilang gawin na baka pwede kasi na mag-work sa inyo, kung sa akin hindi. Kasi depende rin to sa body type eh. Pwede siyang mag-work sa inyo. Yun na nga. Kaya go nyo lang kung trip nyo yan. I have nothing against it. Pero ang akin lang is, ito yung mas nag-work, kaya mabilis akong nag-lose. And excited ako kasi mamaya, ito na yung last, kanina nag-lunch ako. And yun na yung last na rice na kakainin ko for this year. Sana hindi ako mag-cheat, guys. I'll pray for this very, very hard. Talagang pupush ko talaga to. Kasi gusto ko yung yung hindi na ako mag-crave sa rice. Kasi kaya ko naman baguhin yung perspective ko eh. Diba? Huwag na lang tayo mag-rice, diba? Kaya ko na siyang i-let go. Ang key lang naman talaga para mag-lose ka ng weight is yung talagang dedication mo, yung consistency mo, yung motivation mo. Yun yung lagi mong ipagdasal na huwag mawala. Kasi pag nawala sila, paano na? Wala ka na. Hanggang simula lang. Diba? Like me. Ito yung princess. Ito yung everyday kong dinadasal nang nagsimula akong mag-fast. Talagang makayanan ko siya, yung proseso, ganyan, yung pagdadaanan ko. And guys, huwag yung isipin na hindi nyo kaya. Yun yung isa din sa goal ko this year is yung tanggalin yung mga negative thoughts na pumapasok. Huwag na natin siyang entertainin, guys. Chupi-chupi nyo na agad yan. Alisin nyo na agad yan sa utak nyo. Kasi pag ganyan, walang mangyayari, di ba? Kailan pa kayo mag-start? So ako, umabot pa ng 2019 para lang mag-start ako na kailan lang ba ako, simula pa noon, parang 10 years ago gusto ko nang pumayat. Ganyan. Kasi nag-start lang naman ako tumaba, guys. No? Grade 5 ako, no? Karoon kasi na family problem. So, ako, napunta na ako dun sa mom ko and dun na kami nakatira sa QC. Then dun, wala na ako masyadong activities. Kasi kapag ka lumabas ka ng bahay, makikita mo na talaga, puro sasakyan na. Hindi siya katulad noon dun sa father side ko na talagang lagi ako nasa kalsada, talagang batang kalye, gano'n, literal na batang kalye talaga ako. At lagi akong pawisan, gano'n. Parang, syempre, mas mabilis yung metabolism ko that time kasi nga, alam mo yun, diba? Like that. And so guys, yun lang naman ang ko sa inyo, ang pinaka advice ko sa inyo. And ito pa pala, nagpalit ako ng schedule nito 8 p.m. to 12 noon na schedule. Ngayon day 6. So pag nag-start yung low carb ko mamaya, yan, sinabay ko na rin yung bago kong schedule. Saka guys, pag iisipin na pinapahirapan lang kayo nito, parusa lang to, ganyan, kaya ko naman, okay na ako sa ganitong itsura ko. Wag guys, laging give your best at saka lagi kang maging positive. Isa rin yan sa key. Pag naging positive ka na, mapapagtagumpayan mo yung challenge na yan, edi go lang. Magiging successful nga yung ginagawa mo, diba? So, lahat ng mga negative, ulitin ko lang na tanggalin nyo na yun. Huwag nyo na siyang isip-isipin, huwag nyo na siyang namnamin, guys, huwag ganun. So, yun lang guys. So, yun lang naman yung mga thoughts ko for this week. Kasi starting pa lang naman ako. And next week, ito yung medyo intense. Kasi meron akong low carb. So, low carb is hindi na pwede yung rice, hindi na pwede yung pasta, yung mga bread. Mas marami yung hindi pwedeng kainin guys. Kaya, mas intense tong second week ko. Yun. Let's see if mag-work din to sa akin and ano yung may papayo ko sa inyo.